For today's video, marami tayong gaganapin ngayong araw dahil nga ako ay 35 weeks na at preparing rin ako sa mga gamitin ng aking baby. At syempre, itong mga nakaraang araw, ang dami nangyari. Nakaraan lang ay bedrest ako dahil nga ako ay na preterm labor. And after nga ng pagka-bedrest ko, ay nagkasakit yung anak ko, hinika. Ayun, syempre, check up. Kaya ngayong araw ay day off ng aking asawa. So, nagising kami ng 8 AM dahil meron na kaming gagawin ngayong araw. Kami ay maglilinis at medyo mag-assist dahil nga yung dingding namin na yan ay maraming alikabok. Kaya nga, dahilan siguro kaya hinika yung anak ko rin. Samantalang dapat din na siya susundan ng hika. Dahil ngayon lang siya ulit hinika, samantalang yung last na hika niya ay 7 years old pa siya noon. So siguro nga yung sa mga bukbok ng alikabok ng dingding, kaya naisipan namin na umalis at general cleaning kami at syempre pati na rin yung pangalawa naming baby. Kaya bago kami mag-alis, chinek ko muna yung sinampay ng asawa ko kasi siya yung naglaman yan kahapon, marami pa yan sa kaya nag-prepare na rin ako, nadadalayin sa hospital pag mga nganak na ako para wala nang iisipin. Tungtong ako sa ginagamit ko na yan kasi kahit anong gawin ko dun sa bahay, sunod siya ng sunod yung camera ko na yan. Kaya napaka worth it na bumili ako niyan dahil kahit dahil minsan busy ang asawa ko, hindi niya ako makuha ng video. So ngayon okay na ako, nakatulad ng nakaraan na ako nakakatayo. Ngayon nakakapagtimpla na ako ng pang-umagahan namin sa anak ko, sa asawa ko. Galing na rin yung anak ko, syempre hindi ko muna siya pinapasok sa school, pinagpahinga ko muna kasi baka magtakbo-takbo pa sa school, baka mahikain ulit. Kaya pinagpahinga ko muna siya sa bahay. Hindi naman as in okay na ako. Ang magkagandahan lang kasi nakakakilos na ako kahit paano ng paunti-unti, hindi katulad ng karaan. Nakakapaglaba ako, nakakapagwalis ako ng matagal. Ngayon hindi na kasi pag once na natagalan ako ng tayo or opo, sobrang sakit na talaga sa balakang ko. Parang nasa puwerta ko na yung baby ko, parang ganun. Sakto rin day off ng mister ko, kaya ngayon at talagang naisipan talaga namin umalis at syempre bibili kami ng may kulang sa bahay. At meron nga akong nabili kay Yuki, mga gamit niya, pero mas marami pa yung yan sa cabinet na nabili ko. Pero yung mga binambili ko, hindi yung mga pang newborn kasi nga alam ko mabilis lang lumaki ang mga babies. Nabili lang ako ng konti nakaraan ng kanyang gagamitin sa hospital. Siyempre mga 2 weeks lang, pag wala ng post ang baby, okay na yung susuotin niya hanggang pang months na siya. Siyempre, ranasan natin ang pagiging mommy dahil pangalawang baby ko na ito aking ilalabas. Kaya alam ko na yung limit ng pagbili ko ng gamit ng newborn kasi baka masayang lang. Dahil mabilisan talaga lumaki ang mga babies. So ngayon nag-withdraw nga tayo dahil nga yung sahod ko nakaraan, hindi pa ako nag-withdraw dahil nga naka-bedrest ako. So mister ko lang yung nakaraan yung gumagasto sa amin. So ngayon ako naman bibili ng para sa mga gagamitin sa kwarto pagpalit ng ano namin dahil marami nga bukbok. So babawasan natin yung sinahod natin. So bumili din nga ako ng isa pang pandagdag na cabinet kasi nga hindi nga pala kasya lahat kasi ang dami ko palang binili nakaraan. So nabili lang kami ng plywood na manipis lang and ayun, pantanggal ng init kasi nga hindi kami taga makakapaganda naman dahil wala pa kami sariling bahay at lupa. Kaya ganyan lang muna pansamantala dahil siyempre lalabas yung baby at ayoko na marami bukbok katulad na ayoko maranasan niya. Siyempre pag newborn tayo, napaka-sensitive talaga ng mga yan. So gabi na nga natapos ng mister ko maayos, ayun, nilagyan niya ng para wala nang makakaanong alikabok. So ayan, okay na rin. Ayan, comfortable na rin. So, si Yuki na lang yung inaantay natin. So, thank you nga pala sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa amin. At nandyan kayo palagi. So, habang buhay tayo magiging content creator. Thank you. Sa mga nagsisimula pa lang dyan na nagbablog, ipagpatuloy nyo lang po dahil balang araw aanihin nyo rin.